Nakadetine na sa Prague, Czech Republic si dating Congressman Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa sentro ng flood control scandal. Pero nakikipag-ugnayan pa rin ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga opisyal ng Czech Republic sa pag-asang maiuwi agad si Ko. Tinanong naman ang palasyo kung handa ba ang Pangulo sa mga isisiwalat ni Ko, lalo't idinawit na niya ang Pangulo sa umunoy katiwalian sa mga inilabas na video noon. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Mel, Emil, Vicky, maghapong nakatutok at nag-abang ng update ang Malacanang mula sa ating mga kinatawan sa Prague sa Czech Republic kaugnay sa pagkakaaresto sa dating kongresista na si Zaldico. Bago mag-alas 10 kagabi nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media pages na ang puganting si Zaldico nahuli at nakadetine na sa Prague, Czech Republic dahil sa pagbiyahe roon ng walang kaukulang dokumento. Wala iba'y binigay ng detalye ang Pangulo o ang mga otoridad kung paano nahuli ang dating kongresista na inaakusahang nasa sentro ng bilyon-bilyong pisong flood control scandal na pumutok noong nakaraang taon. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Magugunit ang Disyembre na nakaraang taon nang kanselehin ang pasaporte ni Ko matapos makasuhan ng graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. Ikinatuwa raw ng Pangulo ang pagkakahuli kay Ko. Managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, canceled ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Patuloy daw ang pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa Czech Republic para matiyak na masusunod ang tama at legal na proseso at maibalik sa Pilipinas si Ko sa lalong madaling panahon. Sa isang kasunod na post kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na nahuli si Ko sa German border na magtangkang pumasok mula sa Czech Republic. Hindi raw pinayagang makatawid sa Germany si Ko at ibinalik sa mga Czech authorities. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, matatanda ang naglabas ang serye ng mga video si Ko ng mga umano'y nalalaman niya tungkol sa flood control scandal kung saan idinawit niya mismo si Pangulong Bongbong Marcos at mga miyembro ng First Family sa flood control scandal. Hamon ng Pangulo ay Ko noon, bumalik sa Pilipinas, harapin ang kanyang kaso at dito niya patunayan ang kanyang mga bintang. Tinanong muli ang Malacanang kanina sa mga posibleng isiwalat ni Ko kapag nagbalik bansa na. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind? Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Vicky, hanggang sa mga oras ito ay nag-aabang tayo ng update mula sa Malacanang kaugnay nga sa latest sa pagkakaaresto kay Zaldico. Pero ito raw pagkakaaresto kay Ko ayon sa Malacanang ay patunay na hindi nakakalimutan ng Administrasyong Marcos ang flood control scandal sa kabila ng panibagong mga hamong kinakaharap na bansa. Vicky. Ivan, bukod nga sa mga detalyeng iniulat mo, wala na bang ibang impormasyon na inilalabas ang Malacanang for such a big development like this? Vicky, as of 10 minutes ago, nagtanong pa tayo sa PCO, baka meron tayong pwedeng pang-breaking, significant development sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic. Wala pa raw, pero ang pangako naman ng Presidential Communications Office, any significant development ay agad nilang isa sa publiko at hindi naman daw nila ito titigilan, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Wanted si dating Congressman Zaldico para sa mga kasong may kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ang kanyang itinatag na construction company nakakuha ng pinakamalaking halaga ng flood control projects. Siya rin ang chairman ng House Committee on Appropriations na bumalangkas ng national budget na kinwestiyon dahil sa mga insertions at unprogrammed appropriations.
At ang aligasyon niya, napunta ang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagtutok ni Maki Pulido. Unang nakilala si Zaldico bilang isa sa pinakamalaking kontraktor sa Bicol Region. Itinatag niya ang SunWest Inc. noong 1997 na kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa. Taong 2019 nang una siyang maging mambabatas bilang isa sa mga kinatawan ng Ako Bicol Party List. At noong 2022, hinirang siyang chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na siyang bumabalangkas ng pambansang budget. Walang pera ang maaaring gastusin mula sa kaban ng bayan ng labag sa batas. Kaya't mahalaga ang pagpasa ng General Appropriations Bill. Sa gitna ng deliberasyon para sa 2025 national budget, inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Ko at nooy House Speaker Martin Romualdez ng umano'y pagmamanipula sa budget. Kasunod dito ng mga hakbang para tanggalan noon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Ang ipinasa ng Kongresong mahigit 6 trillion pesos na 2025 national budget, maraming naging kwestiyon. Vinito o inalis ng Pangulo ang mahigit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations at mahigit 26 billion pesos na proyekto ng DPWH. Kasunod nito, pinalitan si Ko bilang chairperson ng House Appropriations Committee. Ang sabi noon ni Ko, dahil ito sa lagay ng kanyang kalusugan. Wala rin siya nang ibunyag ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang mga anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Mahiya naman kayo! Mula noon, hindi na pumasok si Ko sa Kamara. Sa investigasyon sa mga ibinunyag ng Pangulo, lumabas na ang SunWest Inc. ng pamilya ni Ko ang contractor na nakakuha ng pinakamalaking halaga ng mga kontrata ng mga flood control projects. Pagsapit ng Setyembre, kinumpirma ng Kamara na noong Agosto pa umalis ng bansa si Ko. Nagpunta raw ito sa Amerika para magpagamot. Nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, dumating sa New York si Ko noong August 26 at umalis ng September 13. Walang impormasyon kung saan siya nagpunta. Sa puntong ito, kasagsagan na ng investigasyon sa mga kickback mula sa maanumalya umanong flood control projects. Lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Sa gitna rin ng kontrobersya, nagbitiw bilang Speaker si Martin Romualdez para raw malayang makausad ang mga investigasyon. Pero kasabay nito'y giniit niya ring wala siyang kasalanan. Ang pumalit kay Romualdez na si Speaker Faustino D. III, binawi naman ang travel clearance ni Ko at binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa bansa. Pero sa mismong deadline, nagbitiw bilang mambabata si Ko dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. dahil nag-divest na raw siya sa kumpanya. Noong mga panahong ito, hindi malinaw kung saan nagtago si Ko. Bagamat may mga lumabas na impormasyong nagpalipat-lipat ito ng bansa, kabilang ang Singapore, Spain at Portugal. Habang nagtatago, nagpost siya ng serye ng mga video sa social media noong November 2025, kung saan inakusahan niya si Pangulong Marcos na siya raw nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Male-maleta ng pera umano ang dineliver nila sa Pangulo at kay Romualdez. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Sana po ay hindi nila ako mapatay
bago ko mailabas ang lahat. Itinanggi ng palasyo ang mga alegasyon ni Ko. Sinampahan si Ko ng kasong graft at malversation of public funds at pinaaresto ng Sandigan Bayan. Kinansela na rin ang passport ni Ko. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Pero pinaniniwala ang may Portuguese passport din si Ko kaya nakapunta pa rin siya sa Sweden. Matapos ang ilang buwang paghahanap kay Ko, inanunsyo ni Pangulong Marcos mag-aalas 10 kagabi na nahuli na si Zaldico at nakadetine raw sa Prague, Czech Republic. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pa rin tukoy ang sanhi ng malakas na pagsabog sa Cavite na ikinasawi ng 2 residente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 5 bahay at ilang nakaparadang sasakyan ang nadamay rito. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive! Hanggang kanina, emosyonal ang 80 anyos na si Isabel. Habang ikinikwento sa amin ang nangyaring pagsabog kahapon sa mismong katabing bahay nila sa Barangay Salawag sa Dasmariñas, Cavite. Akala daw niya, binomba na ang kanilang lugar. Bigla na lang boom and all of it goes down. Lahat. Tapos hindi ko na mahanap yung apo ko, yung mga apo ko. Nay, my God, I will die. Nag-hysterical ako, mamamatay ako. Lord, yung mga anak ko ng Panginoong muling. Sa lakas ng impact, bumagsak ang kanilang pader at nadaganan ng kanyang anak at asawa nito. Nadaganan sila talaga. I saw it na yung kamay niya nagaganon nung may ano nilang isimento. Yung kamay niya nagaganyan nandun sa ilalim. Lord. Mabuti, marami kaming kapitbahay na mababait. Diyos ko, hinukay nila sa ang kakapal na kakapal. Hindi nyo dahil kalalaki yan, Yung mga apo. Ayon sa BFP, 5 bahay pati mga nakaparadang sasakyan sa paligid ang nadamay sa pagsabog. Sa kuha ng CCTV, maski sa loob na ng isa sa mga kapitbahay, makikita pa rin ang tindi ng impact. Sa ngayon, tukoy na ng BFP ang 2 nasawi sa insidente. Kanina, ilang bahagi pa ng kanilang katawan ang natagpuan mula sa pinangyarihan. Yung isa po doon ay kinilala po ng may-ari na kanyang pamangkin at yung isa po ay trabahante. Parehas po itong lalaki. More or less mga nasa 20 years old. Then yung isa naman mga 65. Wala ang may-ari ng bahay kung saan nangyari ang pagsabog, pero paglilinaw nito sa BFP. As per owner po, ito po ay hindi LPG refilling station. Kundi po ang kanila pong ginagawa, sila po ay nagko-conduct ng servicing and maintenance ng mga LPG cylinder tanks. So dito po nila ginagawa, nire-repaint yung mga cylinder tanks. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon sa kung ano ang naging sanhi ng pagsabog. Inaalam na rin kung may kapabayaan at kung may kaukulan bang permit para sa ganong klase ng operasyon sa sumabog na bahay. Bagay na sinisikap din naming alamin mula sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas. Nakipag-coordinate din kami sa ibang agency para po dyan sa mga permit. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Kumpiskado ang 2 milyong pisong halaga ng nakaw na diesel na iniimbak muna bago bote-boteng ibenta sa mga probinsya. Na-trace po yan dahil sa nabistong paihi sa Valenzuela kung saan 2 ang arestado. Nakatutok si June Veneracion. Pinara dahil sa sirang headlight ang truck na ito sa Valenzuela City. Pero nang inspeksyonin, may napansin ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group. Ito po ay chinek po ng ating pong highway patrol team. Ang banggit po ng driver ay ito daw po ay used oil lang. Ang tumatapon, no? Mga paihito. Pero hindi pala talaga used oil ang tumatapon, kundi 7,000 litro ng diesel na di dokumentado at di pa na proseso. Inaresto ang driver at pahinante ng truck. Sa investigasyon, itinuro nila ang isang compound sa San Mateo, Rizal, kung saan nila dadalhin ang mga container ng diesel. Pa-search? Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Katokin mo nga yung mga yan. Tao po! Katokin nyo nga kung may mga laman. Nadiskubre roon ang 8,000 litro naman ng diesel na di rin dokumentado at di pa na proseso at nakalagay sa mga container at 4 na tanker truck.
Sa kabuuan, 15,000 litro ng diesel ang nakumpiska na nasa 2 milyong piso ang halaga. Lumalabas ding bagsakan ng mga hinihinalang nakaw na diesel ang compound mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Mula roon ay dinadala ang diesel sa mga probinsya at bote-bote kong ibenta sa mga gilid ng kalsada. Imbakan na lang mismo itong 4 na tanker. Talagang paihi style na lang siya, ginigripuhan na lang. Afterwards, ibigay para ilipat sa mga bareles. Mabilis na ibebenta ang diesel dahil mas mura ito ng 30 hanggang 50% kumpara sa mga ibinibenta sa mga gas station. Ito-turn over ang mga ito sa Department of Energy. Kung ito po ay hindi na prosesong maigi at hindi po dumaan sa DTI, sa DOE, maaari po makapinsala po ito sa kanya-kanya po nating mga sasakyan. Wala pang pahayag ang 2 suspect na nasa kustodiya pa ng PNP-HPG. Iniimbestigahan naman ang nagrenta sa compound para malaman ang papel niya sa illegal na operasyon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. May kaltas muli ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG, epektibo mula kaninang alas 7 ng umaga. Katumbas yan ng 33 pesos na rollback sa presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnel T., epekto ang rollback ng pagbaba ng shipping at transport cost. Posible pang masundan yan sa susunod na linggo, depende sa presyo ng krudo. Noong nakaraang linggo, una nang nabawasan ang presyo ng LPG nang tanggalin ang excise tax. Ngayong araw, inilabas naman ang executive order ng Pangulo para sa 3 buwang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Personal namang kinamusta ng Pangulo ang mga nagtatanim at nagbebenta ng gulay sa Benguet matapos silang mapuruhan ng pagmahal ng langis. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ilang araw matapos ireklamo ng maraming nagtatanim ng gulay sa Benguet ang nakaluluging gasto sa delivery at hindi maibentang supply nila, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagsakan ng gulay sa La Trinidad Trading Post. Inalam niya at ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang hinaing ng mga magsasaka kabilang ang mahal na petrolyo para sa paghahatid ng kalakal. Isinabay na rin ang pagbili ng gobyerno ng mga gulay para i-deliver sa mga depressed area sa Metro Manila sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development at sa mga kulungan sa pamamagitan ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center naman ay namahagi ang gobyerno ng mahigit 8 milyong pisong halaga ng farm equipment at ibang kailangan. Gayon din ang mahigit 7 milyong cash grant para sa 45 kooperatiba at grupo ng mga magsasaka roon. Dahil paghahatid ng kalakal ang pinakatinatamaan ng nagmahal na petrolyo, sabi ng Pangulo. Binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. Maraming salamat po sa tulong ni President kasi yung inalis na niyang toll gate, malaking tulong sa amin yan. Kasi mataas yung mga gasolina ngayon. Bibigyan din ng libreng mga binhi at fertilizer ang mga magsasaka. Isasama rin sila pati mga driver at pahinante ng mga truck ng gulay sa Tupad Program o programa kung saan bibigyan sila ng ayuda kapalit ng pansamantalang trabaho. Inaprubahan din ng Pangulo ang hiling ng mga magsasaka na magpatayo ng dehydrator facility sa Benguet o yung para sa mga ani na kailangan patuyuin, bukod pa sa cold storage o imbakan para tumagal ang ani. Susuportahan din ang hinihinging floor price ng mga magsasaka o paglimita sa pagbaba ng presyo ng bentahan para iwas lugi. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, Nakatutok, 24 Oras. Sumiklab ang sunog sa isang residential compound sa Pasig City. Isa ang sugatan at marami ang walang naisalbang gamit. Nakatutok si Mark Salazar. Maliit na mitsa lang ang kinailangan para ang delikadong kombinasyon ng mainit at tuyong panahon na sinabayan ng paghangin ay mauwi sa ganitong paglagablab. Isang residential compound ito sa barangay Bagong Ilog, Pasig City bago magtanghali kanina.
Parang every seconds lumalaki po siya eh. Sobrang laki po ng apoy. Ang bilis ng apoy dahil malakas ang hangin, mainit, tapos light material. 11:49 ng tanghali, idiniklarang nasa first alarm ang sunog. Wala pang 10 minuto, second alarm agad ang sunog na inaalam pa kung saan at paano nagsimula. Doon po sa tabing ilog Basta nagulat na lang ako, nagsigawan ng mga tao na sabi, mga bata, ilabas-labas na yung mga bata, ganon, kasi may sunog. Di ginawa ko, mga apo ko, pinalabas ko na lang din, tapos sumunod na lang ako. Nung una, nagbabayan na yan pa yung mga tao Nagtitimba-timba pa sila. Siguro, hindi na nila kinaya. Total, malaki na talaga yung... Kasabay ng pagresponde ng mga bumbero ang sariling timba-timbang bayanihan ng mga residente hanggat may nakikita pa silang apoy. Kailangan daw ng tulong! Kailangan daw ng timba-timba ng tubig! Wala pang estimated cost of damage ang otoridad, pero karamihan sa mga nasunugan ay wala talagang naisalba. Marami pong nawalan na alam ko pong ibabalik po ni Lord dyan. Pray lang po tayo. Walang malubhang nasaktan sa sunog, maliban sa isang minor injury at ilang kaso ng pagkahilo. Sa tabi ng nasunog na residential compound, nadamay ang isang parking area kung saan nasunog ang ilang sasakyan, kasama ang kay Gian. Nung nagkaroon ng sunog, 8 ko na lang din po kasi nalaman, sa kabilang kanto pa po ako galing. Tumakbo na lang ako, bahala na kung ano mangyari, kung may sasalba pa o hindi na. Pagpasok ko kasi malakas na yung apoy. Tapos nakita ko yung likod ng sasakyan, may apoy na rin po. Hindi na ako lumapit to. Insured naman ang SUV ni Gian, pero ang nasunog na kotse ni Robert ay hindi. Hanap buhay pa man din ni Robert ang kotse na naka-enroll sa TNVS. Galing ako ng Quezon City Circle, pumila ako ng 5 oras para makuha ng fuel subsidy. Tapos pauwi na ako, tinawagan ng pamangkin ko, yun nga, may sunog, tinatanong kung nasan yung kotse ko. Yun, damay na pala yung kotse ko sa sunog. Hindi pa maisip ni Robert kung paano ang bangon niya, pero buo pa naman daw ang loob niya. Naano na lang din ako sa mga nasunugan, mas sila apektado, kawawa, nawalan sila ng bahay. Pero medyo sila, kawawa, naawa din ako sa nila. Bago mag-alas 3 ng hapon, idiniklarang fire out ang sunog. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan, mga kapuso! Excited na si Jillian Ward para sa mas maipakita ang kanyang pagiging artist sa mga upcoming project. Pero ang artistry niya na sa Never Say Die, very authentic at may mga eksena pang impromptu. Ichichika yan sa atin ni Nelson Canlas. Muna ka po muna. Isa-isa lang po na. Raw ang reaction ni Jillian Ward sa maraming eksena sa Never Say Die. Lalo na ngayong naging mas malalim ang pagkakaibigan nila ng kanyang castmates na sina David Dicauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Kailan lang napanood ang eksenang tumabo ng kilig sa fans ng serye kung saan nagkatulakan sina Jill at David sa swimming pool. Oo, totoo po. Nagulat ako kasi ang ina-expect ko actually, sabi ko sa kanya, uy, dayain na lang natin. Kunwari na lang na unahin ko yung isa kong paa, ibababa ko yung isa kong paa, tapos kunwari na lulunod na ako. Hindi, ginawa niya po talaga. Dinamay niya ako doon sa pagtalon niya. Sa mga bagay na natutuwa ako sa show. Kasi most of the scenes, may pagka-impromptu, talagang biglaan lang, mas natural. Hindi lang daw kilig ang dapat abangan sa serye dahil marami pang plot twists ang ikagugulat ng kapuso viewers ng Never Say Die. Siyempre, sabunahin pa po mangyayari. Abangan nila kung ano mangyayari kay Joey at sa pamilya niya. And yung tandem po nila ni Andrew, kung magiging okay ba talaga sila hanggang sa dulo o baka mamaya maging magkalaban sila. Bago matapos ni Jillian ang series, may ilang project siyang gagawin to satisfy the artist in her. Yung isa, never ko pa po siya nagawa before. As in, sobrang bago po siya sa akin. Medyo side quest ko po siya. Yung isa naman po, I decided kasi na mas gusto ko na po maging matapang. Sa side ko naman ng performing po yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.